It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust. Better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure. Okay, nandito na naman tayo sa pinakaayaw na topic ng karamihan, ang leg workout. Teka, bago mo i-skip ang video nito, alam mo ba na kapag nalaman mo ito o kapag napanood mo ito, ay maiinganyo ka ng mag-leg workout? Marami kasi ang benepisyo ng leg training na hindi alam ng karamihan. At isa na rito ay may kaugnayan o may kinalaman sa paglaki ng ibang muscle mo. Ibig sabihin, kapag nag-leg workout ka, mapapabilis ang paglaki ng iyong chest, back, arms, shoulder at iba pa. O kita mo, napaisip ka ngayon. Maniwala ka. Kapag nalaman mo ang mga benepisyo ng leg training, ay tiyak kahihiligan mo na ito. At sa mga dati nang nag-leg workout dyan, ay lalo nyo pang pagtatalagahan ang mga leg program na ginagawa nyo. Kapag sinabing symmetry, ito yung pagkakapantay ng laki o sukat ng isang bagay. Gaya na lang ng ating katawan. Hindi pwedeng ang lalaki ng muscle mo sa upper body, gaya ng matambok mong chest, ang lapad ng iyong back, mga bukol sa iyong braso at balikat, tapos pagdating sa lower body, parang stick. Kapag nangyari yan sa'yo, malamang na bihira ka nang magsuot ng shorts o baka talagang hindi ka na magsusuot nito dahil mahihiya ka. Isipin mo, kapag nasa beach ka, tapos nakapantalon ka, o sige na nga, kung ayaw mo talagang mag-leg workout, kung sa bagay, katawan mo nga naman yan, at ikaw ang masusunod. Pero kung ganyan ang katuwiran mo, ang maipapayo ko sa iyo ay huwag mo naman palakihin ng gusto ang iyong upper body upang hindi masyadong pangit tignan ang iyong lower body. Kapag sinabing symmetry, dapat pantay ang laki ng upper body, balanse para sa iyong lower body. Sa mga nasa cutting season o kung tawagin ay nagpapakats o di kaya ay gustong mawala ang extra body fats o gustong pumayat lang, i-train mo ang iyong legs dahil ang legs ay isang malaking muscle at karamihan sa mga exercises na gagawin mo dito ay mga compound exercise. Ang compound exercise ay isang exercise na maraming muscles ang tinatamaan, gaya ng squat, kung saan halos buong muscles ng ating lower body ay nagtatrabaho dito. Ang quads, calves, hamstring, glutes, core at iba pa. Dahil dyan, mangangailangan ka ng matinding energy sa paggawa niyan. At kapag nagamit mo na yung energy na yan, ang resulta, maraming calories din ang nasunog mo. Ibig sabihin, mas bibilis ang pagkawala ng iyong body fats o mabilis kang papayat. Kaya naman, kapag may taong gustong pumayat o mawala yung mga body fats, ang laging pinapagawa ay may mga kaugnayan sa lower body, gaya ng walking, jogging, biking, squat, deadlift, leg press at iba pa. Ang testosterone ay isang mahalagang hormone sa ating mga kalalakihan. Dahil kapag mataas ang level ng iyong testosterone, lalago ang iyong buhok, gaganda ang iyong mood, laging ganado kay misis, alam nyo na. At napapabilis nito ang paglaki ng ating muscle. At marami pang iba. Kaya napakahalaga na laging mataas ang level ng ating testosterone. At alam nyo ba, na kapag tinitrain natin ang ating legs, dahil ito ay malaking muscle, nakakatulong ito sa pagtaas ng level ng ating testosterone. At kapag napapanatili mong mataas ang level nito, nadadamay din sa mabilis na paglaki ng iba mo pang muscle group, gaya ng chest, back, arms at shoulder. Ito yung sinasabi ko kanina, na napakalaking tulong ng leg workout dahil maging ang ibang muscle natin ay nakikinabang gawa ng pinatataas nito ang level ng ating testosterone.
Sa tuwing nagle-leg workout tayo, hindi lang natin nito basta pinalalaki ang hita, kundi lumalakas din ito na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, gaya ng pagtayo, paglalakad, pagbubuhat ng may kabigatan, pag-akyat sa hagdanan, at marami pang iba. Tignan nyo yung mga walang exercise o hindi tinitrain ang lower body. Nadapa lang ng minsan nabalian agad ng buto. Ito ay sapagkat walang lakas ang kanilang lower body. Di gaya ng mga nagle-leg workout, minsan kahit sobrang sakit kapag nabangga ang tuhod sa bakal. Pero hanggang sakit lang yon at hindi ka basta-basta mababalian o mahahantong sa operasyon. Ang core ang pinakagitnang bahagi ng ating katawan at laging konektado sa ating lower body. Kapag pinalalakas mo ang iyong lower body, lumalakas at tumitibay din ang iyong core. Kaya naman, kapag regular kang nagle-leg training, nakakatindig ka ng tuwid, hindi kuba. Hindi madaling mangawit ang balakang. Nakakaupo ka ng matagal nang hindi sumasakit ang lower back at iba pa. Ito ay dahil matibay ang iyong core sa tulong ng leg workout. Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit ang ilan hindi na nila nagagawa ang leg workout. Isa na rito yung sinasamahan nila ng ibang big muscle ang kanilang leg program. Halimbawa, pinagsasama nila ang chest at legs o di kaya ay back at legs sa isang session lamang. Ang nangyayari kasi, nahuhuli yung leg workout kung saan pagod ka na. Tuloy, hindi mo na ito natatapos o hindi mo na nagagawa yung quality workout para sa legs. Mas mainam na ibukod sa isang session lamang ang legs program. Halimbawa, tuwing Lunes, leg workout lang ang gawin mo. Walang ibang kasama ito. Isa pa sa mga dahilan ay binibigla nila ang pag-train sa lower body. Halimbawa, first time mong mag-squat, dapat magaan muna ang gawin habang inaaral ang proper form nito. Hanggat maaari ay wala munang plates dahil yung long bar ay mabigat na yan. Kaso, pasikat ka o nahihiya kang magbuhat ng magaan dahil maraming nakakakita at nilagyan mo ito ng mga pabigat. Ayun, kinabukasan, gapang ka ngayon, hindi ka na makalakad. Ang ending, ayaw mo nang mag-leg workout. Huwag kayong kabahan o matakot sa leg workout. Hindi naman kasi puwersahang ipapagawa sa inyo yung mga mahihirap na exercise dito. Kung ayaw nyong gawin ito, halimbawa, ayaw nyong mag-squat dahil totoong mahirap gawin ito, di mag-leg press ka. Ayaw mong gawin ang lunges, di mag-leg extension ka. Dahil ang mahalaga dito ay natitrain mo pa rin ang iyong lower body. Halimbawa, sa squat ulit, kung hindi mo pa kayang isagad sa pagbaba, pwede na yung partial rep kung talagang nahihirapan ka. Para saan ba at magagawa mo rin yung pagbaba ng sagad sa katagalan. Basta huwag mo lang bibiglain ang sarili mo upang hindi ka ma-injury. Narito ang ilan sa mga gandang leg exercise. Been through the mud, no I can't get enough. Like a challenge, make it tough. No, it's not a bluff, cause I live for this stuff. And I take off the gloves just to break on my knucks. When I'm down on my luck, pick myself back up. Heavy hitter, and you know I'm not a... Siguro naman nakumbinsi na kitang mag-leg workout. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti. God bless. Everything just breaks from all of your mistakes. Don't let yourself feel down.